أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الميامين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. صدق الله العلي العظيم. Mga kapatid sa Islam, ang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa Waalaikumsalam warahmatullah. Ang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa pagka-Diyos ni Prophet Jesus Christ, na kung saan sa doktrina ng Kristyanismo ay ang Hesus Kristo ay mismo Diyos. Merong nagtanong sa akin noon, I can still remember, na more or less mga isang taon na ngayon, na sabi nila ang Jesus Christ daw ay siya ang gumagawa ng lahat, siya ang nakakabuhay ng patay, siya ang Diyos na kung bagay wala nang pwedeng ihambing sa Kanya. Itong dialogue ay nangyari sa isang lugar doon sa Zamboanga, na sinabi nila tungkol sa Diyos, ang Jesus Christ daw ay mismo Diyos at siya ang dapat sambahin ng sangkatauhan. At ito pinalabas nila ang yung dalil o kaya basehan nila sa Juan chapter 1 verse 1. Sinabi nila sa Biblia na ito, sinabi nila na Juan chapter 1 verse number 1. Sabi niya dito na nang pasimula siya ang berbo. Nang pasimula siya ang berbo. At ang berbo na yon ay sumasa Diyos. At ang berbo ay siya nang mismo ang Diyos. Matatagpuan natin yan sa Juan chapter 1 verse number 1. Kung tutunghayan natin ang itong verse na to o kaya chapter na ito, makikita natin na maraming kasalungatan na naglalaman ng ganong katangian. Merong ngang nagsasabi na Diyos, ang Hesus Kristo ay Diyos, pero sa ibang verse naman, sa ibang chapter naman ng ibang sinabi nila hindi Diyos. Yan ay magkasalungat. Gaya ng matatagpuan natin sa Deuteronomy chapter 4 verse 39. Ang sinabi doon sa chapter 4 verse 39, ang sinabi doon ay
ganito. Sabi niya na ang Panginoon ay siyang Diyos. Ang Panginoon ay siyang Diyos sa itaas, sa langit. Ang Panginoon ay siya na ang Diyos sa itaas, sa langit. At sa ibaba, sa lupa. Sa langit at saka sa lupa. Wala nang iba pa. Siya, na ang Panginoon ay siyang Diyos sa itaas, sa langit. At sa ibaba, sa lupa. Siya rin ang Diyos. Wala nang iba pa. Yan ang Deuteronomio chapter 4, verse 39. Ang pangalawa, na magkasalungat sa Juan chapter 1, verse 1, magkasalungat ay matatagpuan din sa Deuteronomio chapter 6, verse 4. Chapter 6, verse 4. Ano ang sinabi ni Jesus? Ganito ang sinabi niya, dinggin mo, O Israel. Dinggin mo, O Israel. Yani, Bani Israel. Ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. Ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. So, magkasalungat yon. Sa Isaiah chapter 43, sa Isaiah chapter 43, verse 10 up to 11. Iba naman ang sinabi rito. Sabi niya, upang inyong maalaman at magsisampalataya kayo sa akin. Manalangin kayo sa akin. At inyong matalastas na ako nga, walang ibang Diyos na inanyuan na una sa akin. Walang Diyos na kahambing ko na nauna sa akin. O magkakaroon man pagkatapos ko. Yani pagkatapos niyon ay wala nang ibang Diyos na darating pa. Ako sa makatwid ay ako nga. Ako ay ako nga. Ako ay sa makatwid, ako nga. Sabi ng Isaiah. Ang Panginoon na siyang tagapagligtas. Na siyang tagapagligtas. Kung tingnan ninyo maigi, no? Kung tingnan nating maigi, yung sinabi sa chapter 6 at saka 4, ibig sabihin nun ay iisa lang ang Diyos. Hindi ba? Pero doon sa Juan chapter 1 verse number 1, yani, hindi lang iisang Diyos. Dalawa yon. Dalawa. Pero yung dalawa na yon naging isa. Na Diyos na nga. Kasi ganito ang sinabi niya. Nang pasimula siya ang Berbo. Simula siya ang Berbo. At ang Berbo na yon ay sumasa Diyos. At ang Berbo ay Diyos na mismo. Mamaya makikita natin, siguro ito sa interpretation, nagkamali. Kasi meron ito sa Quran. Meron sa Quran na ang kalima, ang ginamit na words doon ay kalimatun, salita. So siguro nagkamali, tingnan natin maigi kung ano ang kahihinatnan ng mga verses na nabasa natin. Kung ditingnan natin yung sa makatwid ako nga, ang Panginoon, at wala nang iba. Ako ang tagapagligtas. Kung tingnan mo naman sa sa Isaiah chapter 44, kanina Isaiah 43, no? Ngayon 44, chapter 44, verse number 6. Ganito ang sabi niya. Ganito ang sabi ng Panginoon. Ako ang una
Ako ang una at ako ang huli, at maliban sa akin ay wala ng Diyos. Meron ito sa Quran, sa Surah As-Saf. Huwal awwalu, wal akhiru, wal zahiru, wal batinu. Siya rin ang huwal awwalu, siya rin nauna, na walang nauna sa kanya, walang Diyos na nauna, kasi wala siyang pasimula. Ha? Wal akhiru, siya rin ang sa huli, pero walang katapusan. Ha? Napag-aralan natin yun sa una, sa yung wala siyang pasimula, wala din siyang katapusan, dahil siya ay hayyun la yamut. Ha? Kailanman ay buhay siya, ha? At hindi namamatay. Napag-aralan natin na yun sa Tauhid noong una pa man. So, parang magkahawig. Ha? Parang magkahawig. Ano lang, magkasalungat lang sa Juan, chapter 1, verse number 1. Kung tingnan natin ang Isaias, na, at saka yung nauna pa sa kanya, yung Deuteronomio, kung tingnan natin, Diyos lamang ang tagapaglikha ng lahat. At walang kasaling ninuman. Sino man walang kasalinan lumikha ng itong langit man o kaya lupa. Kahit si Jesus ay hindi rin nakilahok. Kasi kahit si Jesus ay hindi nakilahok. Kasi nasa Quran din yan. Nasa Quran din. Lahul mulku samawati wa ma fil ard. Siya ang taga-angkin sa kalangitan at saka sa lupa. Siya ang mulk, siya ang may kapangyarihan sa lahat. So kung tinang natin ang nabasa natin, makikita natin na yung interpretation nila ng pasimula, siya ang berbo at nasumas Diyos at Diyos na mismo, siguro nagkamali sila kasi hindi, sa salitang Greek man yun. Siguro nagkamali lang sila sa pag-interpret na isalin nila sa ibang words. Dahil sa pagkakamali na yon, maliit na pagkakamali, ilang milyon na tao na sa landas. Nagkamali sa pag-iisip at yung mismong tao ay nagiging Diyos. Tingnan mo ngayon sa Exodo 4, chapter 4, verse 35. Exodo chapter 8, verse 10. Mga Hari, chapter 8, verse 23. Sa mga Kronika, chapter 17, verse 20. Sa mga Awit, chapter 86, verse 8. Sa Zacarias, chapter 14, verse 9. Ang lahat ng nasabi natin yan ay matatagpuan sa matandang tipan na nagsasabi na ang Diyos ay iisa lang talaga. Iisa lang. Hindi lang sinabi na Allah ba yun o ano. Hindi naman sinabi na Jesus o ano. Pero ang sinabi ni Jesus mismo, ang Diyos ng Bani Israel o Israel at ang Diyos nila ay iisa lang. So, kung sabihin natin, very clear yon. Kung gamitin natin ang isipan natin, very clear na ang Jesus ay hindi God. Hindi siya God, hindi siya Diyos. Kundi isa siyang taga-sugo. Isa siyang sugo. Isa siyang sugo. Yun ay matandang tipan. Yani Old Testament matatagpuan natin. No? Ang problema nila ngayon, sabi nila, kasi na-revise man ang New Standard Version, King James New Standard Version, nakuha man yun sa New Testament, na-revise, no? Na-revise. So, sinasabi nila, oo, meron yan sa kuhan, pero sa ngayon sabi na, hindi na, wala na. Pero kung tingnan natin ang book, no? Sa bagong tipan, meron din. Basahin mo ang Marcos. Marcos chapter 12,
Sa Marcos, bagong tipan to, no? Or New Testament. Bagong tipan, kung sa Tagalog. Marcos, verse 12, chapter 12, verse 29. Tingnan mo sinabi niya. Dito mismo, inamin ni Jesus Christ na hindi siya Diyos, hindi siya talaga Diyos. Anong sinabi niya? Sumagot si Jesus, ang Pangulo ay, pakinggan mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon ay iisa. Ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon ay iisa. Yan sa bagong tipan, chapter 2 at 12, verse 29, Marcos. Dito sa mga taga-Korinto, sa unang pahina sa mga Korinto, chapter 8, verse 4. Dito, huwag sana silang ano ba sa atin? Huwag sanang ma-hurt sila sa atin, no? Kasi mismo dito sa unang pahina ng taga-Korinto, chapter 8, verse 4. Nalalaman natin na ang Diyos-Diyosan, idols. Nalalaman natin na ang Diyos-Diyosan ay walang kabuluhan sa sangkalibutan. Yani, itong mga idolo can do nothing kaya nga sinabi natin kanina, walang kahit nga si Jesus ay hindi nakilahok sa paglikha ng kahit ano man dito sa mundo. Kahit nga lamok, hindi tayo pwedeng makagawa. Lamok. Meron nga ngayong gumagawa ng robot. Pero, hindi gaya rin ng manusia, ng mga tao. Tingnan mo yung sinabi natin yung pwede bang gumawa ang sinasabi natin na Diyos na gaya ng kagandahan ninyo ngayon na dalawa ang mata, may anong tawag dito? Pilik mata na hindi naman medyo mahaba o humahaba masalan, o yung mata natin na ginawang dalawa, hindi tatlo. Yung kilay natin, no? Ginawang dalawa rin at hindi paano. Ano nga yung sinabi ko noon na ano ang purpose ng ginawang kilay? Bakit para yung pawis natin hindi makadiretso saan? Sa ating mga mata, at kasi yung pawis natin, maasin man yan, salty, no? So, diretso yan sa mata natin, ang tendency noon ay mabubulag tayo. Merong ang gumawa ng mga robot, tao nga, pero hindi naman gaya ng nagawa ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, dito sinabi sa mga taga-Korinto, chapter 8, verse 4. Nalalaman natin na ang Diyos-Diyosan ay walang kabuluhan sa sangkalibutan at walang Diyos liban sa iisa. See? At walang Diyos maliban sa iisa lang. At sino yun? Dito sa unang pahina, Timoteo, chapter 2, verse 5. Ano ang sinabi niya? Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamamagitan. Sapagkat may isang Diyos at mayroong isang tagapamagitan.
You see? Anong tagapamagitan? Anong ibig sabihin? Parang ambassador yun, di ba? Sufara. Ar-Rasul huwa safirullah bainallah wa baina khalqi. Ang nasa akaid, ang mga rusul, ang mga sugo, ang anbiya at mga rusul, sila ay safir. Ano ang ibig sabihin ng safir? Ambassador. Sa pagitan ng Allah at saka kanyang nilalang. Nandiyan matatagpuan sa mga akaid ng Ahlul Bait. So, kung walang kwan, parang walang kwan, kung sa Quran, wasila. Yung nasabi natin sa kwan, sa al-imama, no? Ya ayyuhallazina amanu ibtaghu ilayhil wasila. Di ba? Wajahadu fi sabilihi. O kayo mga nanampalataya, hanapin ninyo ang inyong wasila. Yung tagapagitan. Tingnan mo dito sa kwan, sa Timoteo chapter 2 verse 5. Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan, sa Diyos at sa mga tao. See? Tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Ang taong si Kristo Jesus, Kristong Jesus. Ibig sabihin noon, ang tagapamagitan na sinasabi ng Timoteo ay si Jesus. Tagapamagitan sa Diyos at sa tao ay si Hesus Kristo. Okay. Ngayon tingnan mo ang sinabi sa unang pasimula, sa Juan chapter 1 verse 1. Sabi niya na nang pasimula yung verbo, no? At sumasa Diyos. At mismo na Diyos na yon. Ngayon, tama ba yun? Magkano ba yun? Hindi ba yung magkasalungat sa sa ibang Magkasalungat yun. So, saan ang tama doon? O kabaligtaran? Itong marami na nasabi natin, o kaya yung isang nasa Juan, verse 1, chapter 1. Saan doon ang Saan doon ang? Hindi naman pwede, both are correct. Saan doon ang correct? Sa Juan o kaya sa iba? Or kabaligtaran naman? No? Kaya nga sinabi ko na siguro nagkamali sila sa pag-interpret. Kasi tingnan mo sa Quran, yung sinabi natin kahapon, Surah Al Imran, no? Sa Surah Al Imran, itong sa Surah Al Imran, umaayon sa sinabi ni Jesus sa Biblia. Ano ang nasabi ng nasa Quran? Sa Al Imran, verse 39. Ito tungkol sa Zacarias, sa propeta Zacarias. Sabi ng Allah, "Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Anna Allah yubashshiruka bi Yahya musaddikan bi kalimatin." Kalimatin, ibig sabihin ng kalimatin, yani salita. Yubashshiruka bi Yahya musaddikan bi kalimatin min Allah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Yan ay sumang-ayon sa sinabi ni Jesus sa mga Biblia na nabanggit natin kanina. Ang sabi ng Allah sa Surah Al Imran verse 39, anong sabi niya? At tinawag siya, fanadathul malaika, at tinawag siya. Sinong siya na yun? Si Zacarias. Sinong tumawag sa kanya? Mga malaika, mga angels.
habang siya ay nananalangin, habang siya ay nagdarasal, yusalli, salli, nagsasambayang, no? Kahapon ang sinabi natin, ang sinabi mismo ni Jesus, napag-utusan siya ng Diyos na magdasal. Wa awsani bis salah, wa ita'iz zakah, hindi ba kahapon? Napag-utusan din ako ng Diyos na magsambayang at magbigay ng zakat. You see? So ibig sabihin Muslim si Jesus, hindi siya Diyos. Ibig sabihin propeta siya. Yan. So dito sa Zacarias, anong sinabi niya ng Allah? Habang siya ay nananalangin, nakatayo sa isang silid dasalan sa isang silid dasalan sa loob ng kumbento o kaya sa templo. Sinabi ng Allah, "Anna Allah yubashshiruka bi Yahya musaddikan bi kalimatin min Allah." Sabi niya, si Allah ay nagpaparating sa iyo ng nakalulugod na balita. Bashuruka, yani nakalulugod na balita. Anong balita na 'yon? Nang pagsilang ng pagsilang ni Juan na maniniwala sa isang salita. Musaddikan bi kalimatin. Itong si Juan ay naniniwala siya sa isang salita. Ito ay nanggagaling min Allah, nanggagaling sa Allah. Wa sayyidan, si Yahya na yan ay magiging maginoo siya. Wa hasura, at magiging walang hilig sa babae. Wa hasura, yani ibig sabihin na hindi tumitingin sa mga babae. Wa nabiyyan minas salihin, at isa siyang nabi, isa siyang propeta na kabilang sa mga malalapit sa, o kaya kabilang sa mga matutuwid na propeta. Wa nabiyyan minas salihin, kabilang siya sa mga propeta na minas salihin na matutuwid. Yan ang sinabi na tungkol sa kalima, yani salita. Yung sinabi tungkol sa sa prophecy o kaya tungkol sa Zacarias, pagsisilang kay Yahya, lumabas din dito na ang mga malaikat, ang angels, yung angel Anghel Gabriel ay pumunta din kay Maryam. Nabanggit natin kahapon. Pumunta rin kay Maryam at ang sabi ng malaikat, sabi niya, "Id qalatil malaikatu ya Maryam, inna Allaha yubashshiruki." Yubashshiruki. Kanina yubashshiruka. Yubashshiruka, ibig sabihin doon, lalaki yun. Yubashshiruki, yung baris sa baba, ibig sabihin doon ay babae. Sinong babae na yun? Si Maryam. Si Maria. Yubashshiruki bi kalimatin. Ginamit na naman ang kalima o kaya salita. Yung salita na nanggagaling sa Allah, galing sa Diyos. Yubashshiruki bi kalimatin minhu ismuhu al-Masih. Ang pangalan ng na yan, ng salita na yan, kalima, ang pangalan niya ay Masih, Misaya. Sinong pangalan? Isa ibn Maryam. Isa, anak ni Maryam. Wajihan fid dunya wal akhirah. Mayroong siyang karangalan sa kabilang buhay, fid dunya, sa mundo at saka sa kabilang buhay. Wa minal muqarrabin, at isa ring siyang propeta na isa sa pinakamalapit sa Diyos. Ang ginamit natin doon yung kalima, pareho sa ginamit ng mga Biblia, ginamit ni Jesus na isa siyang kalima. Pero nang nangyari, nagiging Diyos siya mismo sa sabi ng Juan. Itong sinabi ng banal na Quran, ito ay nasasaad, no? Ang katugon nito ay nasasaad sa unang pahina ng mga taga-Korinto. Chapter 3, Korinto.
chapter 3, verses 23. Ano ang sinabi niya? Ano nang sinabi ng Biblia? Ang sinabi dito ay, at kayo ay kay Kristo. At kayo, mga tao, ay kay Kristo. At si Kristo ay sa Diyos. At kayo ay kay Kristo. At si Kristo ay nasa Diyos. So, yung nasa Juan, yung nasa Juan, no, chapter 1, verse 1, ang dapat na inasulat, dapat ganito yon. Ha? At kayo ay kay Kristo. Ibig sabihin noon, kayo ay dapat sumunod kay Kristo. At si Kristo naman ay, sumusunod siya sa utos ng Diyos. Di ganon dapat yon. So kung ganon, magkatugma sa banal na Quran. Pero na-interpret dahil siguro kasi interpret yon hindi yon sa verses ng sa Greek, salitang Greek yon. Sa salitang Greek. So siguro, yung hindi expert ang kaya sinadya bang ginawa ganon, o kaya nagkamali, hindi natin alam. Basta, ilang milyon na ang sa landas, nawala sa landas at nakapunta sa panalangin o kaya pagsasamba sa isang na hindi dapat paniwalaan. So, merong nagtanong, halimbawa siguro magtatanong siya, ano naman ang kaugnayan ng kalima na sinasabi ninyo sa Quran? Yung sa surah, surah Al-Imran. Ano naman ang kaugnayan doon sa Biblia namin? Bakit ginamit ang salita yon? Kalima o kaya salita. Bakit ginamit yon? Hindi ba na yun? Siguro baka magtatanong kayo. Yung salita na ginamit sa Quran, bakit ginamit yon na salita o kaya kalimatun? Bakit nga kaya? Bakit ginamit ang nasa sa Quran? Kalimatun, ismuhu al-Masih, Isa ibn Maryam. Bakit ginamit yung kalima? Sa banal ng Quran. Ano kaya ang answer natin? Natatandaan ba ninyo yung kung paano nangyari paano nabuntis o kaya nagdalang tao ang Maria? Paano nga yun? Yung pagdating ng anghel, no? Yubashiruka bi kalimatin minhu. Yung kalima na yun, yung kalima words, no? Words ang nasa English yun. Nasa English na Bible words or salita. Bakit yung ginamit na words o kaya salita? Kasi, yung paggawa kay Jesus sa loob ng sinapupunan ni Maria ay hindi sa pamamagitan ng isang tao, hindi ba? Hindi sa pamamagitan ng isang tao. Kundi yun? Yung salita na kun, ahsan. Yung salita, kun, payakun. Kun, mangyari nga, at ang lahat ay magkakaroon. Kun, mangyari ka, payakun. Ang lahat ay magkakaroon. So yung salita na kalima na yun din ang isang yung doubts ng mga kapatid nating Kristiyano na naging sa kanila. Gaya ng halimbawa itong
Itong sa Surah Al Imran, no? Ayat o verse 47. Ano ang complaint ni Maria? Anong complaint ni Maria? Sabi niya, qalat rabbi anni yakunu li waladun walam yamsasni basharun. Sabi ni Maria, ya Rabbi, o Diyos ko, paano ba ako magiging magkakaanak na wala na isang lalaki na nakakuha sa akin? Wala kahit isang lalaki. Paano ako magiging magkakaanak? Anong sinabi ng Diyos? Qala kadhalikallahu yakhluqu ma yasha. Idza qada amran fa innama yaqulu kun fayakun. Sabi ng Diyos, sabi ng mga malaikat, kadhalikallah, ganyan talaga ang kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yakhluqu ma yasha, gagawin niya ang lahat kung ano ang magustuhan niya. At paano yun? Fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Yung kun fayakun na yun ang sinasabi natin, kalima. Kasi walang nangyari sa pagitan ng ordinaryong happenings. Gaya ng nangyari, halimbawa, sa pagitan ng dalawang tao. Hindi yun nangyari. So, tinawag yun na nating kalima. Sabi ng mga kapatid natin, okay, ganun pala. So, sabi nila, tinawag namin siyang Diyos dahil puspos siya ng espiritu, di ba? Tingnan mo sa loob ng kuwan. Sinapupunan. Paano mabubuhay doon ang isang sanggol? So, sabi niya, pwede natin gawin niyang Diyos dahil nandoon sa kanya ang mga espiritu. Yani, puspos siya ng espiritu. Ganon nga ang sinasabi ng mga kapatid nating na Kristiyano. Pero kung i-consider natin na ang pagiging pagka-Diyos ni Hesus Kristo ay dahil lang sa puspos ng puspos ng Espiritu Santo yani, ano kaya ang sagot natin? Tingnan natin sa mga gawa, chapter 11, sa Bible, mga gawa, chapter 11, verse 24. Ano ang nakasaad dito? Sabi niya, sapagkat siya ay, si Bernabe ang tinuturing dito, sapagkat siya ay isang lalaking mabuti, at puspos ng Espiritu Santo, at ng pananampalataya, at maraming tao ang nararagdagan sa Panginoon, o nananalig sa Panginoon. Yan ang gawa na chapter 11, verse 24. Sa chapter 5, verse 32, ganito rin ang sabi. Sabi niya, at kami ay mga saksi ng mga bagay na ito, at gayon din ang Espiritu Santo. Gayon din ang Espiritu Santo na siyang ibinigay ng Diyos siyang ibinigay ng Diyos sa kanya, kay Bernabe. Dahil isa siyang masunuring lalaki, isa siyang mabuting lalaki, so parang pinipebulan siya ng Espiritu Santo dahil nasaksihan din ng mga karamihang mga tao. So, yun ang sinabi niya. At matatagpuan din yan sa Juan Bautista. Sa Lucas pala. Sa Lucas, chapter 1, verse 13. Chapter 1, verse 13 up to 15. Tingnan mo ang sabi. Tungkol ito sa ang Hesus ay
puspos ng Espiritu Santo. Makikita natin dito, hindi lang si Jesus ang puspos ng may Espiritu Santo, kundi mga ibang tao ay meron ding nakakuha niyon. Anong sinabi ng nasa Lucas chapter 1 verse 13 up to 15? Datapwat sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Zacarias, sapagkat dininig ang daing mo at ang asawa mong si Elizabeth ay manganganak sa iyo ng isang anak na lalaki." Sino yon? Si Juan, di ba? "At tatawagin mong Juan ang kanyang pangalan." Yung kanina sinabi natin sa Quran, "Bashiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minhu." Si Yahya. Ang kanyang pangalan. "At magkakaroon ka ng ligaya at galak, at marami ang maliligaya sa pagkapanganak sa kanya, sapagkat siya ay magiging dakila sa paningin ng Panginoon. At siya hindi iinom ng alak ni matapang na inumin." So sabi niya, pwede kang uminom ng yung beer. Kasi beer para lang sa mga babae yon. Pero yung matapang na inumin, gaya ng alak, hindi pwede. So, kaya yung mga natin ngayon, mga kapatid natin Kristiyano, ay hindi lang yung hindi na matapang, kahit iinumin din, no? So kung pagmasdan natin itong Biblia, dapat nga hindi sila iinom ng alak dahil yon ay hindi magugustuhan ng Diyos. Hindi naman sila, kahit yung mga Muslim din, meron ding umiinom ng alak, no? Kahapon nga may mga Indonesian na karamihan nagko-complain, pero may mga asawa na sila. Sabi nila, kasi yung isa kasama ko doon, Malaysia, sabi nila, ang lahat ng medyo mga 5 ata, ang problema nila, yung mga asawa nila daw, umiinom ng alak at nagsasambayang din. Meron din sa Pilipinas, di ba? Mga tausog. Kung minsan, nagsasabi pa ng Quran, pero lasing yan. Sabi niya, "Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu." Kumapit tayong lahat sa Quran at huwag tayong Ayun. Pero lasing yun, ha? Ayan. Sana So ito ang sinabi sa Lucas. "At siya ay mapupuspos ng Espiritu Santo mula pa sa tiyan ng kanyang ina." So, hindi lang si Jesus ang may puspos ng Espiritu Santo. Si Bernabe meron nga. At lahat ng yung mabubuting tao na lalaki ay meron ding puspos ng Espiritu Santo. Yung Ruhul Qudus o kaya yung ruh o kaya yung espiritu na mabubuti, di ba? So hindi lang si Jesus na hindi natin pwedeng sabihin dahil may puspos siya ng espiritu, ay pwede na natin gawing o kaya sambahin. Sabi nila, hindi lang yun. Kasi maraming himala si Jesus. Marami siyang himala. Kung talagang kung talagang silang nagbabasa ng Biblia, hindi lang si Jesus ang may himala. Kahit si Eliseo at Elias, di ba? Katulad din ni Jesus, merong ding si Eliseo at Elias na na himala. Anong himala na yon? Pinakain ni Eliseo ang 100 tao ng 20 pirasong tinapay. 100 tao, 100 katao, pinakain niya ng 20 pirasong tinapay. Ano kayong mangyari? At ilang puso ng mais. Si Eliseo yun. Ilang puso ng mais. Kung
Sa amin, sa Tausog, ano? Ano yan? Yung saging na ano? Ay, hindi. Kuwan, ano yan? Gandom? Gandom, ha? Saan na yung Tausog dyan? Gandom, okay. Gandom. Ha? Yan itong si Eliseo, pinakain ng 100 tao ng 20 pirasong tinapay at kapirasong puso ng mais. 20 pirasong tinapay na 100 katao. Himala yun ni Eliseo at saka ni Elias. Hindi lang si Jesus ang gumawa nun. Kasi itong si Jesus daw, pinakain niya ang 5,000 tao ng 5 pirasong tinapay. 5,000 tao ng 5 kapirasong tinapay. Yani, isang tinapay, 1,000 katao. Isa yun sa mga himala na pinagmamalaki nila na dahil daw pwedeng gawing Diyos. At 2 isdang lamang, 2 isda na favorite natin, no? 5 tinapay, 2 isda, sa 5,000 katao, pinakain ng Prophet Jesus. Na ito namang si Eliseo hindi. 200 tao sa 20 pirasong tinapay at ilang pirasong puso ng mais. Ganito ang sabi niya sa mga hari na chapter 4 verse 44. Sabi niya ganito, sa gayoy inilapag niya sa harap nila at sila'y nagsikain at nagsipagtirangan na iyon. Mayroon pang natira. Ayon sa salita ng Panginoon. Ayon sa salita ng Panginoon. Pinuno ni Eliseo ang mga sisidlan ng langis ng babaeng balo. Isang balong babaeng, Pinuno ni Eliseo ang mga sisidlan ng langis ng babaeng balo. Anong babaeng balo? Biyuda. Okay. At sinabihan nito, ikaw ay yumaon, ipagbili mo ang mga langis at bayaran mo ang iyong utang at mabubuhay ka at ng iyong mga anak na sa nalalabing piraso na yan. Sa 20 kapirasong tinapay, meron pang natira at ibinigay na yun sa isang balong babae. At yun daw mababayaran pang utang, ipagbili yun at mababayaran pang utang niya. Isa yung himala na gaya rin ng ginawa ni Jesus. Sabi nila, hindi lang yun. Nakakapagaling pa ng kitong. Alam mo nung kitong kung ano? Sa amin, ipol. Kumbenda? Ipol. Ipol yun, ipol. Kung magbasa ka niyan ng after Maghrib, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyul azim. Hindi ka dyan. Pinakamasamang sakit yan. 10 times lang, every Maghrib, after ka mag-Maghrib, basahin mo itong Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyul azim. Hindi ka talaga ng masamang sakit. Hanggang mamatay tayo, inshallah. At saka after suwo, basahin din yun 10 times. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyul azim. Hindi ka ng kitong. Inshallah. Masamang sakit yun. Ipol yun, ipol sa amin. Yun nga sa amin, kung may magsasabi ng ganyan, parang yung namatay, magsabi siya, si Pais. Ganyan. Ganyan. Sabi nila, itong si Jesus daw ay nakapagpagaling ng kitong. Tingnan natin ang sinabi ni Eliseo. Kasi si Eliseo ay pwede rin magpagaling ng kitongin. Okay. Ganon din si Eliseo. Sinabihan niya si Naaman, isang si Naaman na may kitong.
taga Jordan, Naaman. Ang pangalan ng lalaki na yun, si Naaman, na isang kitungin na naligo siya sa ilog ng Jordan. Itong Jordan. Jajair, no? So, makikita mo yan sa Mga Hari, chapter 5, verse 14. Ang sinabi itong si Eliseo, sinabi niya na mayroon nangyari na nakapagpagaling din siya ng kitungin. Okay. Sabi na, nang magkagayoy lumusong siya, si Naaman, at sumugdong makapito sa Jordan. Yani, lumusong siya sa tubig ng Jordan 7 times. Ayon sa sabi ng lalaki na si Eliseo, at ang kanyang laman ay nagsauling gaya ng laman ng isang munting bata, at siya ay naging malinis at gumaling. At gumaling. Siya parang laman ng bata. Yung halimbawa, gaya ng halimbawa, yung mga Kristiyano, no? Nag-Muslim sila, no? Pagkasabi nila, ako mag-Muslim, pagkasabi ng Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, o kaya Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ila akhirih. Para kang bata, ang laman mo parang bata. Wala kang walang maiwan na impurities sa loob ng natin. So yung Islam na mismo na yun, yung ang isang magpapagaling sa atin, isang purifying agent na magpapalinis sa ating katawan, inshallah. So yun ang isang himala na ginawa ni Eliseo. At marami pang ginawa si Jesus na silang pinagsasabi na Diyos daw. At lahat ng yun ay hindi lang siyang gumagawa, pati si Eliseo, si Elias, meron ding nagawa na himala gaya ng ni Jesus. At yun mismo ang sinabi ni Jesus na hindi siya pwedeng gumawa kung walang tulong ang Diyos. Ito ang last, inshallah. Matatagpuan mo sa Juan chapter 5 verse 30. Ano ang sinabi mismo ni Jesus? Na ang himala na sinasabi nila na naging Diyos siya, ganito. Sabi niya, hindi ako makagagawa ng anuman sa aking sarili. Kung baga sa Quran, sabi ng Allah, para ito sa Propeta Muhammad, no? Wama yantiku anil hawa, in huwa illa wahyun yuha. Hindi ako nagsasalita ng galing sa aking dibdib lang. Hindi ako magagawa ng galing sa aking sarili lang. Kundi iyon ay kagustuhan na ipagawa sa akin ng Diyos, ng Allah. Ganito rin ang sinabi ni Jesus. Hindi ako makagagawa ng anuman sa aking sarili. Sa Lucas 11, chapter 11, verse 20, sabi niya, ngunit kung sa pamamagitan ng daliri ng Diyos ay nagpapalabas ako ng mga demonyo, dumating nga sa inyo ang kaharian ng Diyos. Yani wasita, may wasait yun, may wasila yun. Mayroong siyang ginamit na kamay na naging dahilan na gumaling yun. Gaya rin sa atin, halimbawa kung may sakit, basahan mo ng Fatiha, gamitin mo ang kamay mo. Yung Fatiha na yun, dahil sa barakat, blessings ng Fatiha na yun, na hindi galing sa kamay mo, hindi din galing sa iyo, pero galing sa ano? Galing sa Allah SWT. Kaya nga sabi niya, hindi ako makagagawa ng anumang himala galing sa aking sarili, kundi yun ay galing sa Diyos. So, itong mga kapatid natin ay dapat gamitin nila ang mga isipan nila. Dahil bakit? Ano ang sinabi ng Diyos? Ano ang sinabi ng Rasulullah? Ito para sa atin lahat, no? Sabi niya, walillahi 'alan nasi hujjatain. Merong ginawa ang Allah Subhanahu wa ta'ala dito sa atin, dalawang prueba. Dalawang prueba. Hujjatain. Huddatun jahira
wa hujjatul batina. Ang pruweba, ang isang pruweba ay zahira. Yani makikita natin at maririnig natin. Ha? Sino yun? Yun ang mga anbiya, mga rusul at mga anbiya, mga propeta at mga messengers, rusul. Wal a'imma at mga imam. Yani tao yun, no? Hujjatul zahira, yung nakikita natin, lumalantad. Ibig sabihin tao, no? Ang pangalawang pruweba na ginawa ng Allah Ta'ala sa atin, ngayon, nandito sa atin, ay ang pangalawa ay hujjatul batina. Yung pruweba ng gagaling sa ating, sa loobin. Yun ang ating ukul. Yun ang ating, pag-iisip. Yung intellect. Akli. Ha? Amin akkalta ini. So, kung dalawang ito, kung akal lang o kaya yung intellect lang natin, hindi natin pwedeng mapagkatiwalaan kung walang zahira, kung walang tao magsasabi ng, ganito, ganyan, huwag mong gamitin ito o huwag mong gawin yan dahil masama. Gaya rin ng Biblia. Ha? Dapat magpadala ang Allah subhanahu wa ta'ala o kaya ang Diyos, nga, na yun ay magiging tagapagitan ng Diyos at saka mga tao. Yun din ang paniwala natin. Yun din ang paniwala ng mga Muslim. Because intellect alone cannot save us from destruction. Hindi natin masisave ang ating sarili dahil hindi sapat ang lang natin ang pag-isip. Dapat meron talaga tayong mga tao na pwedeng maging hadi nating maging guide. Yun ang dapat sabihin natin. Kaya nga tayo mga Muslim, inshallah, huwag lang tayong maniniwala sa sabi-sabi, no? Haka-haka. Dapat gamitan natin ang ating pag-iisip. Inshallah, wa ba'du dhalik, inshallah, dapat we are hoping na itong mga lesson natin ay makakarating sa mga kapatid natin na hindi nag-attend. Ha? Inshallah, at meron tayong mapapala o kaya makukuha kahit kaunti. Inshallah, walhamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم